Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Pagkatapos nun, makikita natin si Aster na nag-iisip habang nakatayo siya sa harap ng dambuhalang demonic beast. Wika niya sa kanyang isip, totoo pala ang chismis, na may tinatagong magic beast ang Elmheim sa loob ng mansyon nila. Sa pagkakataong ito lang, naawa ako sa iyo, Darius, ang kapalaran mong ipanganak sa bahay na puno ng halimaw. Kasabay nun, ipinakita rin ang putol na braso niyang nakapatong sa lupa. Sa mismong sandaling yun, biglang umungal ng napakalakas ng magic beast, dahilan yumanig ang paligid. Ngunit sa halip na matakot o mag-alala si Aster, mahinahon siyang naghanda at nagsabi, pero kahit na, pagkasabi pa lang niya noon, bigla siyang sumugod ng hindi kapani-pani walang bilis. Sa isang iglap, dumaan siya sa likod ng magic beast na parang isang kidlat. Ang bilis ng kilos niya, halos hindi masundan ng mga mata. Nang makalagpas siya, biglang nahati ang katawan ng magic beast sa maraming piraso. Samantala, habang pinapanood ng mga tao mula sa itaas ang hindi kapani-pani walang tanawin na ito, tulala ang lahat ng naroon habang bakas sa kanilang mukha ang matinding pagkagulat. Pagkalapag ni Aster, tahimik niyang ikinubli ang tunay niyang iniisip at casual na sinabi, para sa akin, mas nakakatakot pa si Sister Kudo kaysa dito. Pero biglang may nangyaring nakakagulat sa likuran niya. Ang mga putol-putol na piraso ng magic beast ay biglang gumalaw at dahan-daang nagdikit-dikit, piraso-piraso, nagsimulang mag-regenerate ang nilalang sa likuran niya. Nang mapansin ito ni Aster, hindi makapaniwalang nagbago ang ekspresyon niya. Tulala niyang nasabi, ano ito, hindi pwede ito maaari, undead ang nilalang na ito. At tulad nga ng inaasahan, ang halimaw nakakatapos lang sa pag-regenerate ay nakatayo na ulit ngayon sa harapan niya. Parang walang nangyari. Walang pag-aaksaya ng oras, umatungal na naman ang nakakatakot ang nilalang. Samantala, mula sa itaas, may biglang sumigaw na gulong-gulo. Si Viscount Highfried ang gulat na napasigaw. At undead, bakit may ganyan sa ilalim ng mansyon? Pagkatapos masaksihan ang nakakatakot na kapangyarihang yon, lumipat ang eksena sa kabilang side kung saan nakatayo si Zenith Elmheim habang pinapanood ang lahat. Unti-unting ngumiti ng madilim at masama habang mahinahong sinasabi, ang mga bagay na iyan ay naaakit sa amoy ng kamatayan, nagpakita lang yan sa ilalim akala maraming bagong bangkay na makakain, kahit ilang beses natin yan hiwain o sunugin, ayaw talaga mamatay. Sa huli, nahuli natin yan at napagpasyahang itago bilang perpektong kalaban para subukan ang lakas ng isang tao. Tuloy pa rin siya sa pagsasalita sa malamig na tono, dahil sa nilalang na yan. Wala na kaming problema sa pagtatapo ng mga bangkay, narinig ito ng matandang elder na nakatayo sa malapit na may dilaw na buhok. Gulat siyang tumugon, kahit ang mga bihasang knight ay hirap na mahuli ang undead, at ipapapatay mo yan sa kanya, gagawin mo bang walang kwenta ang pagkamatay ng batang yan mula sa Seven Wings? Matapos marinig ang alalahanang ito, lalo pang ngumiti ng malamig ang matandang si Zenith Elmheim at walang pag-aatubiling sumagot. Kung mangyari yun, patunay lang yan na wala siyang kwentang hambog, ang wing crest na walang kapangyarihan ay hindi karapat-dapat maging dekorasyon. Mula sa itaas, tahimik pa ring pinapanood ng lahat ang nangyayari sa ibaba. Tuloy pa rin sa pagsasalita si Zenith nang walang pakialam, huwag kayong mag-alala, kahit mamatay siya, may paraan pa rin tayo para magamit yan, sa totoo lang, para sa atin, mas magiging convenient yan. Nang lumabas sa bibig niya ang mga nakakabagabag na mga katagang yun, biglang tumahimik ang lahat sa paligid, saglit na walang nagsalita, habang ang malamig at walang awang kahulugan ng mga salita niya ay lumutang sa hangin. Sa gitna ng lahat ng ito, pinapanood ng batang may asul na buhok ang eksena habang tahimik na nag-iisip, pagkatapos ng lahat ng yabang na sinabi mo, huwag kang magpapakamatay ng madali sa amin, Aster. Pagkatapos nun, bumalik ang atensyon natin sa matinding laban ni Aster at ng Magic Beast, sa kanilang sagupaan, may mga alon ng hindi kapani-pani walang malakas na enerhiya na lumalabas, kumakalat sa buong lugar habang nagpapatuloy ang laban. Sa gitna ng labanan, patuloy na nag-a-analyze ng sitwasyon si Aster sa isip niya, habang paulit-ulit niyang inatake ang nilalang, iniisip niya, kahit ilang beses ko hiwain ito, walang tunay na impact, at kumpara sa normal na undead, sobrang grabe ng regeneration ng isang ito. Tumayo siya sa harap ng halimaw habang patuloy na nag-iisip at maingat niyang minamasdan ang galaw ng halimaw. Ang undead ay patay na sa simula pa lang. Sa kabila ng lahat ng problemang ito, naninindigan pa rin si Aster sa harap ng halimaw,
Ayaw umatras, at patuloy itong hinaharap ng harapan. Habang hinaharap ang nilalang, mahinahon niyang pinaalalahanan ang sarili, para lubusang patayin ang isa. Kailangan mong sunugin sa sikat ng araw, o dalisein gamit ang banal na sandata. Kung hindi mo magawa alinman, ang standard na taktika laban sa undead ay simple, huwag makipag-inkwentro, pero agad niyang tinanggihan ang opsyon na yun sa isip niya. Pero obviously, hindi opsyon ang umatras dito. Pagkatapos, lalong lumakas ang determinasyon sa kanyang mga mata, at patuloy siyang nag-iisip, at kung gagamitin ko lang ang basic textbook tactics, walang kwenta ang pagiging 7 wings, kahit harapin ang halos immortal na kalaban, na natiling nakatayo si Aster, walang pag-aatubili, handang humanap ng sarili niyang paraan para talunin ang halimaw. Pinagtibay ni Aster ang kanyang determinasyon at sinabi sa sarili, kailangan kong patunayan ang halaga ko. Taglay ang determinasyong nag-aalab sa loob niya, bigla niyang iwinasiwas ang kanyang armas pasulong, nagpakawala ng malakas na strike patungo sa harap. Ang atake ay may napakalakas na puwersa, at habang pinakawalan niya ito, sumigaw siya. Sa pamamagitan ng pagdaig sa undead gamit ang puro lakas, sa susunod na sandali, isang malaking pagsabog ang lumabas mula sa banggaan, isang napakalaking at malakas na sabog ang yumanig sa buong lugar, nagkalat ang alikabok at shockwave sa lahat ng direksyon. Ang mga taong nanunood mula sa itaas ay agad na natulala sa sobrang lakas ng kapangyarihang pinakawalan, nauutal na nasabi ng isa sa mga elder, anong klaseng mahiwagang kapangyarihan ito, samantala, ang ibang elders ay nakatitig sa battlefield na nanlalaki ang mata at namamanghang nagsabi, ito pala ang kapangyarihan ng 7 wings, isa pang boses ang mabilis na sumunod, puno ng pag-aalala at kuryosidad, anong nangyayari dyan sa ibaba, napatay na niya ba ito? Sa kabuuan ng lahat ng ito, si Zenith Elmheim ay patuloy na mahinahon at tahimik na pinapanood ang eksena. Hindi tulad ng iba, halos walang reaksyon na pinakita siya. Pagkatapos, nang dahan-daang magsimulang mag-clear ang alikabok mula sa malaking pagsabog, ang mga figurang nakatayo sa gitna ng battlefield ay tuluyan ng nakita. Ito ay si Aster, walang scratch at matatag pa ring nakatayo sa kanyang mga paa. Nang makita ang resultang ito, tahimik na nasabi ni Zenith Elmheim na may halatang disappointment, sayang. Pero bago pa man lubusang ma-process ng kahit sino ang nangyari, biglang naglunsad ng panibagong atake ang Magic Beast kay Aster nang walang babala, ang bilis ng kilos ng nilalang. Kahit si Aster mismo ay hindi namalayan kung kailan nangyari, sa isang kisap mata, natagpuan niya ang sarili sa ilalim mismo ng halimaw, nakatayo ito sa itaas niya. Ang halimaw ay nagpakawala ng nakakabingi at nakakatakot na atungal, ang nakakasindak nitong mukha ay nakatutok sa itaas niya. Habang pinapanood mula sa itaas ang nakakatakot na sandaling ito, biglang sumigaw si Viscount Highfried sa sobrang panic, tinatawag ang pangalan ni Aster ng buong lakas. Nang makita ang eksenang ganito, biglang nagsalita ang batang may asul na buhok, pakisuyo huwag kayong tumalon para sagipin siya, Lord Highfried. Nang marinig ito, humarap sa kanya si Viscount Highfried na may halatang galit at sigaw pabalik, gusto mong manood lang tayo habang pinapatay siya. Nang makita kung gaano siya kapuno ng galit, mahina kong itinaas ng batang may asul na buhok ang kanyang boses para pigilan siya at sinabi, ayan, relax lang. Pagkatapos, habang nakatutok pa rin ang mata niya sa battlefield sa ibaba, nagpatuloy siya, tingnan mong mabuti ulit ang nangyayari sa ibaba, mukhang may natitira pa siyang trump card. Matapos marinig ito, agad na bumalik sa battlefield ang atensyon ng lahat, at doon, nakita nila si Aster na nakangiti kahit na nasa sobrang delikadong kondisyon matapos ang atake. Sa kabila ng kanyang mga sugat, buo pa rin ang kanyang determinasyon na talunin ang undead demonic beast. Habang tinitingnan ang resulta ng laban hanggang ngayon, tahimik na nasabi ni Aster, mabuti, mukhang gumagana ng tama, medyo pamayat lang kumpara sa dati. Sa mga salitang yon, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang espada at itinutok ito ng diretso sa halimaw na nakatayo sa harapan niya. Sa kanyang posture pa lang, kitang-kita na kung ano ang gagawin niya. Sa kasunod na sandali, isang napakalakas na pag-akyat ng enerhiya ang sumabog mula sa kanyang espada at pumailanglang paitaas na parang naglalagablab na haligi ng kapangyarihan. Ang enerhiya ay hindi kapani-pani walang matindi, sobrang lakas na agad nitong nadaig ang halimaw sa harap niya sa isang atake lang, ang nakakatakot na nilalang ay lubusang nawasak habang sumusulong ang kapangyarihan, malakas na sigaw ni Aster nang may matinding determinasyon, hanggang sa mamatay ka, to ay magpapatuloy. Pagkatapos nun, habang nasasaksihan ng lahat ang pagpapakita ng mapanirang kapangyarihang ito, si Viscount Highfried ay lubusang natulala,
pinapanood ang napakalakas na ataking maganap sa harap ng kanyang mga mata. Nagsimula siyang mag-isip, iyon ang teknik na ipinakita ko sa kanya minsan, nagsimulang mag-flashback ang mga alaala sa kanyang isipan habang inaalala ang teknik na kanyang ipinakita noon. Pero habang patuloy niyang pinapanood ang nakakatakot na enerhiyang pinakawalan sa ibaba, dahan-dahan niyang napagtanto na may hindi pareho. Matapos itong masusing pagmasdan, itinaman niya ang sarili nang hindi makapaniwala, hindi, iba ito, ibang klase talaga. Samantala, ang enerhiyang pinakawalan mula sa atake ni Aster ay rumaragasa pa rin ng matindi sa buong battlefield. Ang lakas ay sobrang tindi at nakakatakot na kahit ang mga elder na nakatayo sa itaas ay ramdam na ramdam ang pressure nito. Ang buong lugar ay nagsimulang yumugyug dahil sa puwersa ng atake, biglang sumigaw ang isa sa mga elder para mag-alarma. Uy, babagsak din itong lugar na ito. Isa pang elder ang mabilis na tumawag sa iba ng may pagka-urgent, Elder Lords, daan tayo rito. Nagsimulang magkaroon ng panik sa kanila habang ang mapanirang kapangyarihan ay nagbabantang ibagsak ang lahat. Pero sa gitna ng lahat ng kaguluhang yon, may isang tao na nanatiling sobrang kalmado, si Zenith Elmheim, nakatayo lang siya roon ng tahimik habang pinagmamasdan ang lahat. Sa wakas ay nagsalita na siya sa kanyang malamig at mahinaong boses, at sinabi, ito pala ang kapangyarihan ng Seven Wings.